Sa Maynila, isang lalaking nagngangalang Ramil Cruz, na kilala bilang mabait na kapitbahay, ang nagtatago pala ng isang karumaldumal na lihim. Ang kanyang asawang si Nadia Santos ay natagpuang walang buhay at ang katawan ay itinago sa freezer sa kanilang bahay. Sa simula, inakala ng lahat na isa lamang itong trahedya sa pamilya, ngunit ang investigasyon ng pulisya ay nagbunyag ng isang madilim na katotohanan na mas malaki pa kaysa sa inaasahan. Ano nga ba ang itinatago ni Ramil? At makakatakas ba siya sa kamay ng batas? Sa isang sulok ng lungsod ng Maynila, sa isang simpleng subdivision na maingay dahil sa mga batang naglalaro tuwing hapon, nakatira ang mag-asawang sina Ramil Cruz at Nadia Santos. Mula sa labas, ang bahay na may pinturang puti ay mukhang karaniwan lang. Ang bakal na bakod ay nagsisimula ng kalawangin sa ilang bahagi. Gayunpaman, ang mga bulaklak na bougainvillea na nakasabit sa malaking paso sa harap ng teras ay nagbibigay ng mainit na pakiramdam. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na ang bahay na iyon ang pinakamasigla sa kanilang eskinita. Tuwing umaga, laging nakikitang nagwawalis si Ramil sa bakuran habang binabati ang sinumang dumadaan. Magandang umaga, Aling Nena. Kamusta po ang apo nyo? Bati niya nang may magiliw ng ngiti. Pagdating naman ng hapon, karaniwang nakaupo si Nadia sa teras na may hawak na isang basong mainit na tsaa, binabati ang mga batang nagtatakbuhan. Ang tingin ng mga tao sa paligid ay harmonis ang pagsasama ng mag-asawa, kahit hindi pa sila nabibiyayaan ng anak matapos ang 5 taong pagsasama. Para sa mga kapitbahay, si Ramil ay isang huwarang lalaki. Kilala siyang masipag, isang maliit na negosyante na nagbebenta ng mga kagamitan sa bahay sa palengke. Si Nadia naman ay kilalang mahinhin, masipag dumalo sa mga prayer meeting at novena, at madalas tumulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Mula sa labas, walang kakaiba, walang kahinahinala. Ginagawa pang ang halimbawa ng ilan ang kanilang pagsasama kung paano dapat magtulungan ang mag-asawa. Ngunit ang nakikita sa labas ay madalas na maskara lamang. Sa likod ng pinto ng bahay na may kurtinang bulaklakin, may mga maliliit na pagtatalo na hindi naririnig ng mga kapitbahay. May mga matatalim na bulong na laging humuhupa bago pa man mapansin ng iba. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, iba ang oras sa bahay ni Ramil. Sa sala, ang madilim-dilim na ilaw ay gumagawa ng anino sa dingding. Nakaupo si Nadia sa sofa na may malungkot na mukha. Hawak niya ang tasa ng tsaa na malamig na. Si Ramil, na nakasuot ng polong nakatupi ang manggas, ay abala sa pagbubukas ng telebisyon para ibahin ang mood. Pero tinitigan siya ni Nadia ng matalim. Ramil, hanggang kailan tayo magiging ganito? Ang boses ni Nadia ay mahina, pero puno ng emosyon. Lumingon sandali si Ramil at nagkunwaring hindi narinig. Nilakasan niya ang volume ng VC, tila mas importante pa ang balita sa gabi kaysa sa tanong ng asawa. Pero hindi sumuko si Nadia. Pagod na ako, Ramil, sabi niya. Sa labas, sinasabi ng lahat na masaya tayong mag-asawa. Pero tayo lang ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Pakiramdam ko ay estranghero ako sa sarili nating bahay. Nanginginig ang boses ni Nadia. Hinampas ni Ramil ang kanyang hita at pinatay ang telebisyon. Ang mukha niyang kanina ay kalmado, ngayon ay naging tensyonado. Ano bang pinagsasabi mo, Nadia? Maayos ang buhay natin. Huwag kang ang gumawa ng drama. Naiinggit nga ang iba na makita tayong magkasundo, tapos ikaw naghahanap ka pa ng problema, asik ni Ramil. Talaga bang maayos tayo? Tinitigan ni Nadia ang asawa ng malalim. Madalas kang umuwi ng hating gabi. Minsan nakikita ko ang mukha mo na tensyonado, ang mga mata mo balisa. Akala mo ba hindi ko napapansin ang lahat ng yan? Alam ko, Ramil. May itinatago ka. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Ramil ng ilang segundo. Nakatulala siya sa mesang kahoy sa harap niya. Pagkatapos ay tumawa siya ng mahina, tawa na parang pang-iinsulto sa sarili. Kakanood mo iyan ng telenovela, Nadia. Umuuwi ako ng late dahil sa trabaho. Kung ayaw mong maniwala, problema mo na iyan. Bumuntong hininga si Nadia at yumuko. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo ng gabing iyon. Tulad ng dati, tuwing sinusubukan niyang magbukas ng seryosong usapan, inililihis ni Ramil ang usapan o minamaliit ito. Pero sinasabi ng kutob ni Nadia na may masamang nakatago sa likod ng malalamig na sagot ng asawa.
Kinabukasan, balik sa normal ang sitwasyon sa bahay. Masayang nakikipagbiruan si Ramil sa mga kapitbahay habang inilalabas ang lumang motor sa garahe. Tipid na umiti si Nadia mula sa teras. Kahit na maga ang mga mata niya, walang nakapansin sa maliit na detalyeng iyon. Lumipas ang mga araw sa parehong ayos. Sa labas, sila ay perpektong mag-asawa. Sa loob, lalong nararamdaman ni Nadia na nakakulong siya. Lalong gumagaling si Ramil sa pagtatago. Minsan ay nag-uwi siya ng malaking halaga ng pera at itinatago sa drawer sa kwarto. Minsan nang nagtanong si Nadia kung saan galing ito, pero ang sagot ay laging pareho, mula sa negosyo. Ngunit sinasabi ng instingto ni Nadia na may mali. Tuwing naririnig niya si Ramil na nakikipag-usap sa telepono gamit ang mahinang boses sa gitna ng gabi, tumatayo ang balahibo niya. May tono ng pagbabanta sa likod ng usapan. May mga bagay na hindi dapat naririnig ng isang asawa. Gabi-gabi, lalong nahihirapang matulog si Nadia. Nakatitig siya sa kisam ng kwarto, inaalala ang buhay nila 5 taon na ang nakararaan noong bagong kasal pa lang sila ni Ramil. Noon, ang lalaking iyon ay maalalahanin, pasensyoso, at laging nagpaparamdam sa kanya ng seguridad. Ngayon, si Ramil ay madalas tahimik, mabilis magalit at mahirap basahin. Isang gabi, habang bumubuhos ang malakas na ulan sa Maynila, lumabas si Nadia ng kwarto para kumuha ng tubig. Nadatnan niya si Ramil na nakaupo mag-isa sa sala. Patay ang ilaw, tanging liwanag ng cellphone ang gumagana. Huminto si Nadia sa pinto, sinusubukang makinig. Ihahanda ko ang pera mamaya. Huwag ka nang tumawag ng ganitong oras. Alam ko ang panganib. Kapag nabuko ito, tapos tayo, malinaw na narinig ang boses ni Ramil. Nagulat si Nadia. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa kwarto bago pa man siya mapansin ni Ramil. Kumabog ng mabilis ang dibdib niya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga katagangki kapag nabuko ito, tapos tayo, ay paulit-ulit na umaalingaw sa isip niya. Kinabukasan, tinitigan ni Nadia ang mukha ng asawa ng maihalong kaba at pagtataka. Gusto niyang magtanong, pero nanigas ang dila niya. Nakangiti si Ramil gaya ng dati, nagtatali ng sapatos habang nagkukwento tungkol sa pagtaas ng presyo ng sili sa palengke. Umiti na lang ng pilit si Nadia, itinatago ang sikretong dumadagan sa dibdib niya. Sa paningin ng iba, nananatiling harmonis ang mag-asawa. Magiliw pa ring bumabati si Nadia sa mga kapitbahay. Namimigay pa rin ng ngiti si Ramil sa kahit sino. Walang nakakaalam na sa likod ng mga ngiting iyon ay may nakatagong malaking lihim. Isang lihim na balang araw ay yayanig sa buong lungsod. At nang gabing iyon, nang mahiga muli si Nadia, tumingin siya sa kisam na nangingilid ang luha. Bumulong siya sa sarili, halos hindi marinig, Diyos ko, ano ba talaga ang itinatago ni Ramil sa akin? Walang sagot sa tanong na iyon. Pero nagsisimula ng isulat ng tadhana ang madilim na kwento ng tahanang iyon. Nang umagang iyon, makulimlim ang langit ng Maynila. Ang abong ulap ay mababang nakasabit, tila sumasalamin sa nararamdaman ni Nadia habang nakatulala sa hapagkainan. Malamig na ang kape sa harap niya, pero wala siyang balak galawin ito. Blanko ang kanyang tingin, paminsan-minsan lang lumilipat sa orasan na mabagal ang takbo. Kakabas lang ni Ramil sa kwarto, gusot ang damit at magaang mata. Magulo ang buhok, halatang kulang sa tulog. Pinagmasdan siya ni Nadia nang walang sinasabi. Sinundan lang ng tingin ang galaw ni Ramil na nagmamadaling nagbukas ng kabinet para hanapin ang folder ng mga dokumento. Ramil, hindi ka ba mag-aalmusal muna? Tanong ni Nadia sa mahinang boses. Huminto sandali si Ramil at sumulyap sa asawa. Huwag na. Kailangan kong pumunta sa palengke ng maaga. Kararating lang ng mga gamit galing sa supplier. Kapag na-late ako, baka makuha ng ibang tindero, sagot niya sa matigas na tono, hindi gaya ng dati. Yumuko si Nadia, pinigilang humaba ang usapan. Alam niya, nitong mga nakaraang buwan, talagang tagilid ang negosyo ni Ramil. Ilang beses na niyang narinig ang reklamo ng asawa tungkol sa utang, tumamal na benta, at mga supplier na nagmamadaling maningil. Gayunpaman, laging isinasara ni Ramil ang usapan tungkol sa detalye. Kung may problema, Ramil, pwede kitang tulungan mag-isip. Huwag mong sarilinin, sabi ni Nadia. Mag-ingat ka. Padabog na isinara ni Ramil ang folder at inilapag sa mesa.
Hindi mo naiintindihan, Nadia. Usapang lalaki to, huwag kang makialam. Diyan ka na lang sa bahay, panatilihin mong maayos ang bahay. Sapat na iyon. Ang mga salitang iyon ay parang maliit na kutsilyong tumarak sa puso ni Nadia. Nanahimik siya, pinipigil ang damdamin. Alam niyang stressed si Ramil, pero ang paraan ng pagsasalita nito ay nagpaparamdam sa kanya na wala siyang halaga. Tila siya ay palamuti lang sa bahay, hindi kapareha sa buhay. Ilang oras ang lumipas, na malengke si Nadia malapit sa kanila. Habang naglalakad sa mga pwesto, narinig niya ang bulungan ng dalawang tindera. Di ba asawa yan ni Ramil, bulong ng tindera ng isda. Kawawa naman. Ang balita ko, baon sa utang si Ramil. Umabot pa nga sa puntong nagkainitan sila ng malaking supplier, sagot ng isa. Huminto sandali si Nadia, bumilis ang tibok ng puso. Nagkunwari siyang walang narinig at nagpatuloy sa paglakad, pero paulit-ulit sa isip niya ang mga salita. Totoo pala, ang chismis ay hindi lang hinala, talagang may problema ang negosyo ng asawa niya. Nang tanghaling iyon pagka-uwi ni Ramil, sinubukan ni Nadia na buksan ang usapan. Maingat siyang naghanda ng tanghalian, pinili ang paborito ni Ramil, sinigang na baka na may patis at sili. Umaasa siyang mapapagaan nito ang sitwasyon. Ramil, kanina sa palengke may nagsabing hirap daw ang negosyo mo. Totoo ba? Sinubukan ni Nadia na maging malambing ang boses. Padabog na ibinaba ni Ramil ang kutsara. Sinong nagsabi? Huwag kang makinig sa sabi-sabi. Naiinggit lang sila. Pero, mahal, sinubukan ni Nadia na manatiling kalmado. Gusto ko lang malaman. Kung totoo man, baka makatulong ako. Pwede kong ibenta ang mga alahas ko, pwede tayong maghanap ng solusyon ng sabay. Ayaw kitang makitang nahihirapan ng mag-isa. Imbis na matuwa, lalong nagalit si Ramil. Sa tingin mo ba masosolusyonan ang problema ko sa pagbebenta ng alahas mo? Wala kang alam. Malaking usapan to, hindi lang basta panakip butas. Huwag kang makialam. Naging tensyonado ang hapagkainan. Yumuko si Nadia, tumulo ang luha ng hindi mapigilan. Bumuntong hininga ng malakas si Ramil at tumayo, iniwan ang mesa. Ibinagsak ang pinto ng kwarto na nagpalansing sa mga kutsara sa mesa. Nang gabing iyon, nagsulat si Nadia sa kanyang personal na notebook. Nanginginig ang sulat, puno ng bura. Isinulat niya ang pagod, pagkabigo at takot. Ang asawang dati ay nagpaparamdam sa akin ng seguridad, ngayon ay nagpaparamdam sa akin na estranghero ako sa sarili kong bahay, isa sa mga pangungusap niya. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, may parte pa rin kay Ramil na nagpapalito kay Nadia. Minsan, kapag kalmado ito, nagiging malambing si Ramil. Minsan ay naguwi pa rin ito ng pasalubong na ensaymada pag-uwi galing trabaho o kinukumutan siya kapag nakakatulog sa sofa. Ang mga maliliit na sandaling iyon ang nagpapadalawang isip kay Nadia. Tinatanong niya sa sarili, dapat ba akong manatili o dapat na akong mag-isip ng ibang paraan? Sa mga sumunod na araw, lalong bumigat ang pressure. Bihira nang umuwi sa tamang oras si Ramil. Madalas tumunog ang telepono sa gabi at kapag si Nadia ang sumasagot, binababa agad ng nasa kabilang linya. Kapag si Ramil naman ang sumasagot, laging pabulong ang boses. Isang malamig na gabi, naglakas loob ulit si Nadia na magsalita. Nakaupo sila sa sala, tanging tunog ng orasan ang naririnig. Ramil, natatakot ako, sabi niya. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap mo, pero nararamdaman kong may napakalaking bagay kang itinatago. Parang awa mo na, huwag kang manahimik lang. Mag-asawa tayo, dapat nagdadamayan tayo. Matagal na tinitigan ni Ramil ang asawa. Matalim ang tingin pero sa likod nito ay may bakas ng pagod. Kung magkukwento ako, Nadia, masisiguro mo bang mananatili ka dito? Mananatili ka sa tabi ko? Natahimik si Nadia sa tanong. May kakaiba sa tono ni Ramil na nagpatayo ng balahibo niya. Hindi lang simpleng tanong, kundi parang banta na nagpakilabot sa kanya. Hindi sumagot si Nadia. Yumuko lang siya at hinaplos ang sariling mga daliri na nanlalamig. Alam niya sa sarili na habang tumatagal, lalong lumalaki ang agwat nila ni Ramil. Ang lamat sa pagsasama nila ay lalong lumilinaw, lamat na balang araw ay pwedeng gumuho at maging malalim na bangin. Nang gabing iyon bago matulog, bumulong si Nadia ng panalangin. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas.
Hindi ko na alam kung paano pakikisamahan ang asawa ko. Nabasa ng luha ang unan habang nagdarasal. Samantala sa sala, nakaupo si Ramil mag-isa sa dilim, nakatitig sa screen ng cellphone na panay ang tunog dahil sa mga misteryosong mensahe. Nang tanghaling iyon, matindi ang sikat ng araw sa Maynila. Mainit ang hangin na nagpapagalaw sa mga dahon ng mangga sa bakuran. Kakatapos lang magsampay ni Nadia nang mapansin niya ang pinto ng maliit na opisina ni Ramil. Karaniwan ay nakakandado ito, pero ngayon ay nakabukas ng bahagya. Kumabog ang dibdib niya. Laging ipinagbabawal ni Ramil na pumasok siya doon. Ang dahilan ay simple lang daw, doon nakatago ang mga dokumento ng negosyo at mga personal na gamit na bawal pakialaman. Sumunod si Nadia kahit nangingiliti ang kuryosidad, pero ang nakabukas na pinto ay tila imbitasyon. Dahan-dahang tinulak ni Nadia ang pinto. Maliit lang ang kwarto. May lumang mesang kahoy, steel cabinet, at mga kahong nakatambak sa sulok. Amoy lumang papel at alikabo. Dumapo ang tingin niya sa brown folder sa ibabaw ng mesa. Nakabukas ito at may nakalitaw na mga papel. Lumapit si Nadia, nanginginig ang kamay ng hawakan ang papel. Hindi ito karaniwang listahan. May malalaking numero na nakasulat gamit ang itim na ballpen. May kasamang mga pangalan na hindi niya kilala. May mga nakasulat ding maikling salita tulad ng bayad na, di pa bayad o due date. Lumunok si Nadia. Bilang asawa, alam niya kung magkano ang kinikita ni Ramil sa pagtitinda sa palengke. Pero ang mga numerong nakasulat ay mas malaki kaysa sa dapat. Lalong tumindi ang kuryosidad niya nang buksan niya ang drawer. Doon ay nakita niya ang itim na plastic na mailamang mga bundle ng pera. Nagulat si Nadia. Hindi biro ang halaga. Hindi niya mabilang ng eksakto, pero malinaw na hindi ito perang umiikot sa maliit na negosyo tulad ng kay Ramil. Nanginig ang kamay niya, nanigas ang katawan. Bumulong ang puso niya, hindi ito galing sa ordinaryong tinda. Saan galing ang lahat ng ito? Habang nakatulala siya, nakarinig siya ng yabag mula sa labas. Nagmamadaling isinara ni Nadia ang drawer, inayos ang folder, at lumabas ng kwarto na kumakabog ang dibdib. Kakasara lang niya ng pinto ng opisina nang pumasok si Ramil sa bahay. "Bakit ka nandyan?" hinalang tanong ni Ramil. Nanliit ang mga mata. Sinubukan ni Nadia na panatilihing kalmado ang mukha. "Kakatapos ko lang magsampay, nauhaw ako kaya kukuha ng tubig." Tumango ng tipid si Ramil at dumiretso sa opisina. Narinig ang paglock ng pinto mula sa loob. Napigil ni Nadia ang hininga, pakiramdam niya ay nakaligtas siya sa isang panganib. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nadia. Ang imahe ng pera at listahan ay patuloy na gumugulo sa isip niya. Gusto niyang tanungin si Ramil, pero natatakot siya. Sa tuwing nagtatanong siya, laging sigaw o galit ang sagot. Kinabukasan nang umalis si Ramil papuntang palengke, sinubukan ni Nadia na maghanap ng ibang ebidensya. Nagligpit siya sa kabinet sa kwarto. Sa likod ng tumpok ng damit, nakakita siya ng lumang cellphone na hindi pa niya nakikita noon. May baterya pa ito. Nang buksan, lumabas ang dose-dosenang text messages na karamihan ay numero, address, at maikling code na hindi niya maintindihan. Ang huling mensahe ang nagpabilis ng tibok ng puso niya. Darating na ang items bukas ng gabi. Ihanda ang pera. Huwag na huwag kang mahuhuli. Items? Pera? Anong ibig sabihin nito? Kinagat ni Nadia ang labi, nangingilid ang luha. Ngayon, sigurado na siya na ang negosyo ng asawa ay hindi lang pagtitinda ng gamit sa bahay. May bagay na mas mapanganib. Nang hapon, naglakas loob si Nadia na magsalita. Habang kumakain sila ng hapunan, tinitigan niya si Ramil ng may tapang. "Ramil, gusto kong magtanong ng tapat. Saan galing ang lahat ng perang iyon at kaninong cellphone ang tinatago mo sa kabinet?" Natahimik si Ramil. Nanigas ang mukha. Tumigil ang kutsara sa kamay niya. "Hinalughog mo ang mga gamit ko." Mahina ang boses pero puno ng diin. "Asawa mo ako, Ramil. May karapatan akong malaman. Ayoko nang may lihim sa atin. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginagawa mo?" Tumawa ng maikli si Ramil pero malamig ang tawa. "Nadia, wag mo nang intindihin ang negosyo ko. Mas kaunti ang alam mo, mas ligtas ka. Pero natatakot ako, Ramil.
Natatakot ako na baka nasasangkot ka sa delikado. Ayokong mawala ka, nanginginig na ang boses ni Nadia. Nagbago ang tingin ni Ramil, naging matalim. Inilapit niya ang mukha at bumulong ng malamig. Huwag kang magbubukas ng bibig tungkol sa nakita mo. Kapag nagpadalos-dalos ka, hindi lang ako ang mapapahama. Madadamay ka rin sa pagbagsak. Natigilan si Nadia. Ang bantang iyon ay nagpanginig sa kanya. Gusto niyang lumaban, sumigaw, pero pinigil ng mga salita ni Ramil ang dila niya. Kumain sila ng tahimik ng gabing iyon, tanging kalansing ng kutsara ang naririnig sa gitna ng tensyon. Pagkatulog ni Ramil, nagsulat ulit si Nadia sa notebook. Nanginginig ang kamay, putol-putol ang sulat dahil sa patak ng luha. Nakakita ako ng pera at kahina-hinalang listahan. Sigurado akong sangkot si Ramil sa iligal. Natatakot ako, pero bawal akong manahimik. Kung mananatili akong pipi, baka maging biktima ako ng sarili niyang sikreto. Nabasa ng luha ang papel. Alam ni Nadia na hindi na magiging tulad ng dati ang buhay niya. Mula sa araw na iyon, tiningnan niya ang asawa hindi lang bilang kapareha sa buhay, kundi bilang isang mapanganib na misteryo na pwedeng umagaw ng lahat sa kanya anumang oras. Sa labas, dahan-dahang pumapatak ang ulan sa bubong. Ngunit sa puso ni Nadia, nagsisimula ng yanigin ng bagyo. Bagyong walang sinuman sa labas ang nakakakita. At hindi niya namamalayan, ang paghahanap niya ng katotohanan ay magdadala sa kanya sa daan ng lagim. Maaliwalas ang umaga sa eskinita. Ang sariwang hangin ay humahalo sa amoy ng prito mula sa tindahan ni Aling Yoli, hindi kalayuan sa bahay ni Ramil. Tulad ng dati, nakatayo na si Ramil sa harap ng bahay, maihawak na walis. Ang mainit niyang ngiti ay bumabati sa bawat dumadaan. Magandang umaga, Mang Nestor. Mukhang mabenta sa palengke ngayon masigla niyang bati. Si Mang Nestor, ang kapitbahay na nagtitinda ng prutas, ay gumanti ng ngiti. Salamat sa Diyos, Ramil, tuloy-tuloy ang swerte. Sana mabenta rin ang tinda mo. Tumango si Ramil at tumawa ng mahina. Mula sa labas, mukha siyang lalaking walang problema. Maayos ang damit, suklay ang buhok, presko ang mukha. Walang bakas na kaguluhan na nagpaiyak kay Nadia ng palihim sa kwarto kagabi. Nakatayo si Nadia sa teras, pinapanood ang lahat. Mahapdi ang puso niya. Alam niyang ang lahat ng ngiting iyon ay maskara lamang. Para sa kanya, ang ngiti ni Ramil ay hindi natanda ng kabaitan, kundi kurtinang nagtatakip sa katotohanan. Iba na ang tingin niya sa asawa ngayon, puno ng hinala, puno ng sugat. Ilang sandali pa, dumating si Aling Yoli dala ang supot ng pritong saging. Ramil, dinalhan ko kayo. Kakaahon lang sa kawali, mainit-init pa. Ay, salamat po, Aling Yoli. Nako, blessing sa umaga, masayang sagot ni Ramil. Tinawag niya si Nadia. Nadia, halika, may dalang merienda si Aling Yoli. Umiti ng magalang si Nadia. Salamat po. Mabango ang amoy. Pero sa loob niya, pakiramdam niya ay matabang ang lahat ng usapan. Hindi na niya kayang tingnan ang asawa ng may pagmamalaki gaya ng dati. Nang tanghali, umalis si Ramil papuntang palengke. Naiwan si Nadia mag-isa sa bahay. Sinubukan niyang maglinis ng sala, pero bumabalik ang isip niya sa pera at listahan na natagpuan niya. Pakiramdam niya ay naipit siya. Sa isang banda, gusto niyang sabihin sa iba, pero sa kabilang banda, takot siya sa banta ni Ramil. Nang hapon, pagka-uwi galing palengke, dumaan si Ramil sa bahay ni Mang Nestor. Tumulong siya magbuhat ng ilang kaing ng prutas, na nagpangiti sa mga tao sa paligid dahil sa kabaitan niya. Ang mga taong tulad ni Ramil ang nagpapagaan ng loob sa barangay, komento ng isang ginang. Kung lahat ng kapitbahay ay kasing bait niya, siguradong masarap tumira dito. Narinig ni Nadia ang komento mula sa bintana ng kwarto. Kinagat niya ang labi. Gusto niyang sumigaw, hindi niyo alam kung sino talaga siya, pero ang mga salita ay umiikot lang sa isip niya. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo si Ramil sa sala habang naglalaro sa cellphone. Pinagmasdan siya ni Nadia mula sa kusina. Pareho pa rin ang ngiti ng asawa kapag kausap ang kapitbahay. Pero ngayon, napansin ni Nadia ang ibang detalye. Ang mabilis na pagtipa ng mga daliri ni Ramil, ang mukha nitong minsan ay tensyonado, at ang ngiti na nagiging pilit. Anong tinatago mo, Ramil? Bulong ni Nadia. Parang kinakausap ang sarili.
Lumingon si Ramil. Ano iyon? Wala, kinakausap ko lang ang sarili ko, mabilis na sagot ni Nadia para magtakip. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Nadia. Naalala niya ang maikling usapan nila ng kaibigang si Sara noong nakaraang linggo. Noon, nagreklamo ng bahagya si Nadia tungkol sa pagbabago ng ugali ni Ramil. Ang sabi lang ni Sara, ganyan talaga ang mga lalaki, baka maraming iniisip. Ngayon alam na ni Nadia na mas mabigat pa sa maraming iniisip ang pinagdadaanan nila. Namumuhay si Ramil sa dalawang mundo. Isang mundong puno ng ngiti, kabaitan at papuri ng kapitbahay. At isang mundong puno ng kasinungalingan, banta at madilim na sikretong tinatago niya ng maigi. Kinabukasan, muling ipinakita ni Ramil ang mabait niyang mukha. Tinulungan niya ang batang nahulog sa bisikleta, ibinili ng candy sa tindahan at tinapik sa ulo ng may pagmamahal. Lalong humanga ang mga nakakita. Pero pagkasara ng pinto at si Nadia na lang ang nakakakita, nagbabago ang mukha ni Ramil, nawawala ang ngiti, napapalitan ng blankong tingin na puno ng pressure. Sigurado na si Nadia na hindi na ito ang asawang nakilala niya. Gumaganap siya ng dobleng papel at ang isang papel na iyon ay pwedeng sumira sa kanila anumang oras. Nang gabing iyon, nagsulat ulit si Nadia sa notebook. Hindi na ako makapaniwala sa maamo niyang mukha. Pinupuri siya ng lahat, pero ako lang ang nakakaalam ng totoo. Natatakot ako na balang araw, mahuhulog ang maskara at makikita ng lahat ang halimaw na nakikita ko sa likod ng pinto. Nanginginig ang sulat, may mansa ng luha. Sa labas, maingay ang huni ng mga kuliglig. Sa loob, ang katahimikan ang saksi kung gaano karupok ang puso ni Nadia sa harap ng kasinungalingan ng asawa. At ang sikretong pabigat ng pabigat araw-araw ay dahan-dahang magdadala sa kanila sa trahedyang hindi maiisip ni numan. Nang umagang iyon, nababalot ng manipis na hamog ang Maynila. Nakaupo si Nadia sa gilid ng teras, nakatingin sa tahimik na kalsada. Tahimik, iba sa karaniwang ingay. Mabigat ang loob niya. Nitong mga nakaraang araw, lalo siyang naging alerto sa asawa. Ang isip niya ay bumabalik sa listahan at lumang cellphone na natagpuan niya. Ang malalaking numero, maikling code, at mga misteryosong mensahe ay hindi nagpapatulog sa kanya. Alam niyang may napakadelikadong bagay na nakatago sa likod ng ngiti ng asawa. Ngunit nang umagang iyon, ang takot ay nagsimulang maging pagiging alerto. Mukhang mas tahimik si Ramil kaysa dati. Kapag tumitingin si Nadia, may kakaiba sa mata ni Ramil na nagpapatayo ng balahibo niya. Isang mapanuring tingin, tila nababasa ang iniisip ng iba. Bakit nandyan ka mag-isa ng ganito kaaga? Tanong ni Ramil ng casual, sinusubukang itago ang tensyon sa boses. Wala lang, mahal, nagpapahangin lang, sagot ni Nadia, pilit na kumakalma. Pero sa loob niya, alam niyang nagsisimula nang mapansin ni Ramil ang pagbabago sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Nadia. Maagang umalis si Ramil papuntang palengke ng araw na iyon. Nakita ni Nadia na nilock ng asawa ang gate gamit ang double lock. Napansin niyang lalong nag-iingat si Ramil. Ang bawat galaw nito ay nagiging misteryo. Sa sala, tinitigan ni Nadia ang notebook niya. Sinubukan niyang bumuo ng plano. Mananahimik ba siya at maghihintay ng pagkakataon o kokonprontahin ang asawa gamit ang ebidensya? Pagdating ng gabi, umuwi si Ramil na may dalang malaking plastic bag, mukhang pagod pero nakangiti pa rin. Sinalubong siya ni Nadia ng magalang, tinatago ang kaba sa dibdib. Tingnan mo, nakakuha ako ng murang presyo sa palengke. Sana mabayaran natin ang ilang utang ngayong linggo, sabi ni Ramil habang nilalagay ang supot sa mesa sa kusina. Lumunok si Nadia. Alam niyang baka karaniwang paninda lang ang nasa supot, pero hindi siya mapalagay. Masyadong maingat si Ramil, masyadong kontrolado. Nagsisimulang maghinala si Nadia na sa likod ng mga paninda ay may bagay na hindi niya alam. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Ramil sa sala, hawak ang cellphone. Lihim na nagmamasid si Nadia mula sa kusina. Nakita niyang binuksan ni Ramil ang mga text message na nagpanginig sa kanya. Ang ilang mensahe ay gumagamit ng code. Ang iba ay mahahabang numero na mukhang instruction. Bakit kailangang magkaganito, Ramil? Bulong ni Nadia, halos hindi marinig. Pumikit siya, nararamdaman ang takot at kawalan ng pag-asa. Biglang lumingon si Ramil. Kinakausap mo ba ang sarili mo? Patag ang boses pero nakakatakot.
Nagulat si Nadia at yumuko agad. Hindi, mahal. Akala ko lang may narinig ako, pautal niyang sagot. Hindi na sumagot si Ramil, pero nanatiling nakatusok ang tingin na nagpaparamdam kay Nadia na binabantayan siya. Naninikip ang dibdib ni Nadia sa bawat galaw. Alam niyang napapansin na ni Ramil ang pagbabago sa kanya. Alam niyang kapag nagkamali siya ng hakbang, mabubunyag ang sikreto at pwedeng maging fatal ang kapalit. Sa mga sumunod na araw, lalong tumindi ang tensyon. Mas madalas nang magtanong si Ramil tungkol sa ginagawa ni Nadia, kinokontrol ang bawat hakbang tila hinuhulaan ang nasa isip niya. Pakiramdam ni Nadia ay nasasakal siya, parang nasa labirint na walang labasan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Nadia. Umupo siya sa study table, binuksan ang maliit na ilaw at nagsulat ng mahabang note. Nanginginig ang sulat. Tumutulo ang luha sa papel. Hindi ko na kayang magpanggap. Alam kong may malaking sikreto si Ramil. Natatakot ako, pero kailangan kong malaman ang higit pa. Kung mananahimik ako, naghihintay lang ako ng oras na mawasak kasama ng sikreto niya. Sa labas ng bintana, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, binabasa ang bubong. Ang tunog ng patak ng ulan ay naging background na nagpadagdag sa katahimikan ng gabi. Tinitigan ni Nadia ang pinto ng kwarto ng asawa na nakasara ng mahigpit, nararamdaman na may nakatago sa likod nito. Isang bagay na pwedeng magbago sa buhay niya magpakailanman. Pero alam niyang dapat mag-ingat sa susunod na hakbang. Bawat pagkakamali ay pwedeng magbunyag sa kanya at maaari siyang maging biktima ng madilim na laro ni Ramil. Nang gabing iyon, isinara ni Nadia ang notebook, tumingin sa kisam at bumulong ng mahina. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Hindi ko alam kung ano ang kinakaharap ko, pero hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingang ito. Sa sala, nakaupo si Ramil mag-isa sa dilim. Blanko ang tingin, pero patuloy na nagtatype sa cellphone. Ang maamong ngiti na laging pinapakita sa kapitbahay ay tuluyan ng nawala. Tanging tensyon, kalkulasyon, at sikretong handang sumabog anumang oras ang naiwan. Bumubuhos pa rin ang ulan nang magising si Nadia ng mas maaga kaysa karaniwan. Hindi mapalagay ang loob niya. Ang imahe ng misteryosong mensahe at bundlo ng pera noong nakaraang araw ay nagmumulto pa rin sa kanya. Alam niyang habang pinapatagal niya, lalong magiging mahirap alamin ang sikreto ng asawa. Maingat na naghanda ng mainit na tsaa si Nadia at umupo sa dining table, hinihintay na lumabas si Ramil. Karaniwang maagang umaalis ang asawa papuntang palengke kapag weekdays. At ngayong araw, umaasa si Nadia na makakuha ng oras para kumilos ng mag-isa. Pagkasara ni Ramil ng gate, huminga ng malalim si Nadia. Pumunta siya sa maliit na opisina na laging binabantayan ni Ramil. Ngayon ay nakabukas ng kaunti, parang tumatawag. Kinuha ni Nadia ang maliit na bag na laging dala niya ng palihim. Manipis na gloves, mini flashlight, at spare phone. Ayaw niyang mag-iwan ng digital trace na malalaman ni Ramil. Mabagal ang lakad, mabilis ang tibok ng puso. Bawat langit-ngit ng sahig ay nagpapatigil sa kanya. Pagkapasok sa kwarto, dahan-dahang isinara ni Nadia ang pinto at nilock gamit ang maliit na susi na dala niya. Pareho pa rin ang itsura ng kwarto tulad ng huli niyang kita, mesang kahoy, steel cabinet, mga nakatambak na kahon. Sinimulang inspeksyonin ni Nadia ang drawer, dahan-dahang binuksan ang mga bundle ng papel. Binuksan niya ang flashlight, tinitigan ang mga numero, code, at pangalan na nakasulat ng maayos. Ang ilang code ay mukhang address at oras ng pagkikita. Naramdaman ni Nadia ang halo ng takot at kuryosidad. Alam niyang hindi ito karaniwang listahan ng tindahan. Biglang nakakita si Nadia ng makapal na brown envelope sa likod ng maliit na drawer. Sa loob ay may ilang litrato ni Ramil kasama ang mga dayuhan na hindi niya kilala. Seryoso ang mga mukha. Ang ilan ay mukhang may inaabot na bagay at isa doon ay nagpapakita ng pera na napakalaki ng halaga. Natigilan si Nadia. Nanginginig ang kamay habang hawak ang cellphone na gagamitin sana pang picture bilang ebidensya. Ano to, Ramil? Saan ka ba talaga nasasangkot? Bulong ni Nadia na halos hindi marinig. Na-realize niya na bawat segundo sa kwartong iyon ay parang sugal sa buhay niya. Kapag biglang umuwi si Ramil at makita siyang pinapakialaman ang gamit nito, pwedeng maging fatal ang kapalit. Ilang oras ang lumipas, nakuhanan ni Nadia ng litrato ang lahat ng ebidensya.
Inayos niya ulit ang mga dokumento at envelope, siniguradong walang nabago sa pwesto. Kailangang presisko ang bawat galaw para hindi maghinala si Ramil. Nang hapon, umuwi si Ramil ng mas maaga. Halos tumigil ang puso ni Nadia pagpasok ng asawa. Tinitigan siya ni Ramil ng matalim, tila nababasa ang bawat galaw niya. Mukhang iba ka ngayon, sabi ni Ramil. Kalmado ang boses pero puno ng diin. Ah, pagod lang ako, mahal. Marami lang iniisip, sagot ni Nadia habang nag-aayos ng libro sa mesa. Pinagmasdan siya ni Ramil sandali bago ngumiti ng tipid. Ang ngiting iyon na laging mukhang maamo sa kapitbahay, ngayon ay parang babala. Lumunok si Nadia, pinipigil ang panik na halos umapaw. Nang gabing iyon, nagsulat ulit si Nadia sa notebook. Nanginginig ang kamay, putol-putol ang salita dahil sa luhang pumapatak. Nakuha ko na ang ebidensya. Natatakot ako pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangang mag-ingat sa bawat hakbang. Kapag nagkamali, baka ako ang maging biktima ng sikreto ng sarili kong asawa. Sa labas, malakas ang ulan. Sa loob, nakaupo si Ramil sa sala, hawak ang cellphone. Nagtatype ng mensahe na alam ni Nadia ay puno ng code at madilim na utos. Blanko ang mata niya, pero mabilis ang galaw ng daliri, puno ng kalkulasyon. Nakatingin si Nadia mula sa kwarto, pakiramdam ay lalong lumalayo sa lalaking minahal niya noon. Sa mga sumunod na araw, lalong naramdaman ang tensyon sa bahay. Laging naghahanap ng tiyempo si Nadia para silipin ang dokumento ni Ramil, pero laging nag-ingat. Nagsimula siyang magplano para malaman kung gaano kalalim ang sikreto, at para na rin maging ligtas siya. Pero habang dumarami ang nalalaman niya, lalong bumibigat ang takot. Gabi-gabi ay nagdarasal si Nadia na sana ay mailusot ng walang sakuna. Alam niyang ang sikreto ni Ramil ay hindi lang banta sa kanya, kundi pwedeng sumira sa lahat ng malapit sa kanila. Sa sala, nananatiling nakaupo si Ramil mag-isa, nakatitig sa cellphone, paminsan-minsan ay nagsusulat ng mahabang numero, minsan ay pumipikit saglit. Ang maamong ngiti na pinapakita sa umaga ay tuluyan ng nawala. Nakatingin si Nadia mula sa malayo, nararamdamang lumalawak ang distansya nila at ang seguridad na naramdaman niya noon ay naglaho na. Nang gabing iyon, isinara ni Nadia ang notebook gamit ang nanginginig na kamay. Ang ulan sa labas ay tila naghugas ng tensyon. Pero alam niyang hindi pa nagsisimula ang tunay na bagyo. Ang sikretong natuklasan niya ay simula pa lang ng lagim na mumulto sa buhay at pagsasama nila. Nang gabing iyon, nabalot ng hindi pangkaraniwang katahimikan ang lungsod. Ang ambon ay dumidikit sa bintana, gumagawa ng malabong anino sa dingding ng bahay ni Ramil. Sa loob, nakaupo si Ramil sa opisina, nakatitig sa cellphone ng blanko. Ang malalaking numero at code na dati ay malabo, ngayon ay nagpapatakbo ng isip niya ng mabilis. Kailangang mawala ang lahat. Lahat, bulong niya, halos hindi marinig pero puno ng tensyon. Nitong mga nakaraang linggo, ang takot na mabunyag ang sikreto ay patuloy na humahabol sa kanya. Ang palihim na pagmamasid ni Nadia sa mga kilos niya, ang pagsilip sa mga dokumento, ay nagpapanik kay Ramil. Alam niyang kapag nalaman ng asawa ang buong katotohanan, guguho ang lahat. Sa gitna ng dilim, binuo ni Ramil ang huling plano. Inihanda niya ang lahat. Makapal na itim na plastik, matalim na kutsilyo sa kusina, gloves, at ang malaking freezer sa likod ng kusina. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero nanatiling walang emosyon ang mukha. Mabagal pero sigurado ang hakbang. Binuksan niya ang ilaw sa kusina at inihanda ang mga gamit ng maingat, sinisiguradong walang maririnig ang kapitbahay. Ang bahay na karaniwang masaya ay naging tahimik na entablado ng nagaganap na horror. Ilang oras ang lumipas nang handa na ang lahat, tinitigan ni Ramil si Nadia na natutulog sa kwarto. Naramdaman niya ang halo ng pagmamahal at takot, pero mas nangingibabaw ang takot na mabunyag ang sikreto. Alam niyang sa isang maling hakbang, masisira ang buong buhay niya. Kinabukasan, nagkunwari si Ramil na parang walang nangyari. Gumising siya, naligo, nagbihis ng maayos at lumabas ng bahay habang nagwawalis. Tila walang nangyari, binati niya ang mga kapitbahay nang may mainit na ngiti. Magandang umaga, Aling Yoli. Kamusta ang tinda ngayon? Bati ni Ramil ng masigla. Ngumiti si Aling Yoli. Maganda, Ramil, sana marami ring benta ngayon. Sa mata ng mga kapitbahay, si Ramil ay mukhang lalaking mapagmalasakit, mabait at maalalahanin.
Walang naghihinala. Si Nadia na nakatingin sa bintana ay nakaramdam ng ibang tensyon. Alam niyang maskara lang ang ngiti at sa likod nito ay may nakatagong sikreto na mas madilim pa sa inakala niya. Nang araw na iyon, sinubukan ni Nadia na maging normal pero hindi mapalagay ang loob niya. Pinagmasdan niya ang galaw ni Ramil. Kung paano nito isinara ang pinto ng opisina ng maingat. Kung paano siya titigan nito paminsan-minsan tila alam na nagsisimula na siyang maghinala. Pagdating ng gabi, tensyonado ang bahay. Nakaupo si Nadia sa sala, sinusubukang kumalma, pero umiikot ang isip niya. Bawat segundo, ang imahe ng freezer, bando ng pera, at misteryosong listahan ay gumugulo sa kanya. Pakiramdam niya ay natrap siya sa larong hindi niya maintindihan ng buo. Sa opisina, tinitigan ulit ni Ramil ang mga dokumento at cellphone. Alam niyang kailangang burahin ang mga bakas. Bawat mensahe, bawat transaksyon, bawat marka ay dapat mawala. Walang dapat maiwan na pwedeng sundan ni Numan. Sa labas, lalong lumakas ang ulan. Ang tunog ng patak sa bubong at bintana ay nagdagdag sa tensyon sa loob. Hindi namamalayan ni Nadia ang nakakatakot na atmosfera. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kusina noong nakaraang gabi. Basta naramdaman lang niya ang dilim na bumalot sa bahay nila. Nang gabing iyon, nagsulat ulit si Nadia sa notebook, nararamdaman kong may mali. May itinatago. Isang bagay na pwedeng sumira sa ating lahat. Kailangan kong maging alerto kahit takot ako. Kailangan kong malaman ang totoo kahit ibig sabihin nito ay harapin ang lagim na hindi ko na-imagine. Sa kabilang bahagi ng bahay, nakaupo si Ramil mag-isa, malamig ang mukha, at patuloy na nagtatype ng mensahe gamit ang secret code. Ang maamong ngiti kaninang tanghali ay ilusyon lang. Ngayong gabi, puro tensyon, kalkulasyon, at sikretong handang sumabog ang naroon. Tinitigan ni Ramil ang malaking freezer sa kusina, ang anino na hindi napansin ni Nadia. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang espasyong ginawa niya para itago ang sikreto. Handa na ang lahat. Burado na ang lahat ng bakas maliban sa isa. Si Nadia. Sa kwarto, naramdaman ni Nadia na may mali. Bumulong ang puso niya, dapat mas mag-ingat ako. Kahit anong mangyari, hindi ako pwedeng maging kampante. May mangyayari at dapat handa akong harapin ang katotohanan. Bumuhos ng malakas ang ulan ng gabing iyon, tinatakpan ang mga bulong ng lihim at mga hakbang na hindi nakikita ng mundo sa labas. Ngunit sa loob ng bahay, gumapang na ang kadiliman, nagbabanta sa bawat sandali ng buhay nila. Napakatahimik ng gabi sa Maynila, umiihip ang hangin ng mahina dala ang tunog ng langit-ngit ng pinto mula sa bahay ni Ramil. Nagising si Nadia dahil sa mga malabong hakbang sa kusina. Hating gabi na at mas malamig ang pakiramdam ng bahay kaysa karaniwan. Dahan-dahang bumangon si Nadia. Naglakad siya papuntang kusina. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang malamlam na ilaw. Nakatayo si Ramil nakatalikod sa pinto. Matikas ang katawan. Abala ang dalawang kamay sa isang bagay sa mesa. Pinigil ni Nadia ang hininga para hindi mapansin ng asawa. Nakita niyang may inilabas si Ramil mula sa freezer. Tinitigan ni Nadia ng maigi at bumilis ang tibok ng puso nang makita ang makapal na itim na plastik na puno ng malabong mansa. Yumuko si Ramil, binuksan ng kaunti ang plastik at isinara agad. Malamig ang mukha, walang ekspresyon. Ano ang tinatago niya? Bulong ni Nadia sa isip. Lalong naging totoo ang takot, pero pinigilan siya ng kuryosidad na tumalikod. Inangat ni Ramil ang plastik at inilipat sa malaking kahon. Maingat ang galaw. Tila nagtatago ng pinakamahalagang yaman. Pero nakakatakot ang aurang lumalabas. Pagkatapos, umupo si Ramil sa silya sa kusina, hawak ang ulo gamit ang dalawang kamay. Mabigat ang hininga. Paminsan-minsan ay bumubulong siya, walang dapat makaalam. Walang dapat makaalam. Tinakpan ni Nadia ang bibig gamit ang kamay, pinipigil ang sigaw. Nanginginig ang katawan, basa ang mata. Umatras siya pabalik sa kwarto at isinara ang pinto ng mahigpit. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Sumasayaw sa isip niya ang imahe ng itim na plastik. Kinabukasan, maagang gumising si Ramil. Kumilos siya na parang walang nangyari. Bumalik ang maamong ngiti ng batiin ang kapitbahay. Magandang umaga, Mang Nestor. Sana marami kayong benta ngayon. Gumanti ng ngiti ang kapitbahay ng may paghanga.
Samantala, nakatayo lang si Nadia sa teras na maputla ang mukha, pinipigil ang kaba. Para sa kanya, ang ngiti ni Ramil ay hindi na mukha ng asawa, kundi maskara ng lalaking nagtatago ng lagim. Sa buong maghapon, pakiramdam ni Nadia ay nasa loob siya ng labirint ng takot. Tuwing naririnig ang pagbukas ng pinto o yabag ni Ramil, pakiramdam niya ay binabantayan siya. Gustong tumakbo ni Nadia, pero alam niyang maghihinala si Ramil kapag bigla siyang umalis. Nang sumunod na gabi, nanaig ang kuryosidad sa takot. Hinintay ni Nadia na makatulog si Ramil bago dahan-dahang pumunta sa kusina. Nakatayo ang freezer sa sulok, tahimik pero parang nagtatago ng malaking sikreto. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ng kaunti ang takip. Agad na sumingaw ang amoy ng lamig na may halong lansa, na halos magpasuka sa kanya. Mabilis na isinara ni Nadia ang freezer. Tumulo ang luha niya nang hindi mapigilan. Diyos ko, anong ginagawa mo, mahal, mahina niyang bulong. Bumalik siya sa kwarto nang nanghihina. Nang gabing iyon, nagsulat si Nadia ng mahabang note sa diary niya. Nakita ko na. Hindi nagsisinungaling ang amoy. May itinatago sa freezer. Natatakot ako pero kailangan kong kumilos. Kung mananahimik ako, hihintayin ko lang ang pagkakataon na maging biktima. Kailangan kong humanap ng paraan palabas sa impyernong ito. Sa kabilang kwarto, biglang dumilat si Ramil. Tumingin siya sa pinto. Matalim ang tingin. Kahit nakahiga, kitang-kita sa mata ang hinala na lalong lumalakas. Sa mga sumunod na araw, lalong na-depress si Nadia. Sinubukan niyang kumilos ng normal, maghanda ng almusal, bumati sa kapitbahay, at samahan si Ramil gaya ng dati. Pero sa loob niya, nagsisimula na siyang bumuo ng plano, itago ang secret notes sa ligtas na lugar, at maghanap ng tiyempo na makatawag sa taong mapagkakatiwalaan. Pero kailangang mag-ingat. Lalong nagiging sensitibo si Ramil, madalas tumitig kay Nadia tila gustong hubaran ang isip nito. Ang bawat ngiti ng asawa ngayon ay parang nakatagong banta. Sa ikatlong gabi matapos ang natuklasan, narinig ulit ni Nadia ang ingay sa kusina. Nakahiga lang siya, nagtakip ng unan sa tainga, at nagdasal na sana matapos na ang gabi. Walang dapat makaalam. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ramil mula sa likod ng pinto. Nanginig si Nadia, napagtanto na nakatira siya, kasama ang pinakamadilim na sikreto na pwedeng isipin. Kinabukasan, bumati ulit si Ramil sa kapitbahay nang may mainit na ngiti. Tila maayos ang mundo. Habang si Nadia ay nakatayo sa tabi niya, naninigas ang katawan, blanko ang mata. Sa loob-loob niya, bumulong siya, kailangan kong makaalis agad sa bahay na to, kung hindi, baka hindi na ako makalabas ng buhay. Palubog na ang araw sa kanluran. Kulay kahel na ang langit ng Maynila. Ang ilog Pasig ay kumikinang sa huling liwanag ng araw. Mula sa labas, mukhang payapa ang lungsod. Pero sa simpleng bahay ni Ramil, ang kapayapaan ay manipis na maskara lang na tumatakip sa baga ng tensyon. Nakaupo si Nadia sa sala na maputla ang mukha. Abala ang kamay sa paglilipat ng pahina ng diary, kunwari ay nagsusulat pero hindi focus ang isip. Tuwing naririnig ang hakbang ni Ramil, naninigas ang katawan niya. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng maging mapagmatsyag ang asawa sa mga galaw niya nang may tingin na mas matagal kaysa dati. Nilapitan siya ni Ramil na may malamig na ekspresyon na tinatakpan ng ngiti. Anong sinusulat mo, Nadia? Kalmado ang boses pero may nakatagong hinala. Mabilis na isinara ni Nadia ang libro. Listahan lang, mahal. Para maalala ang bibilhin bukas. Sinubukan niyang umiti kahit halatang pilit. Tinitigan ni Ramil ang libro ng ilang segundo bago ngumiti ng tipid. Ganun ba? Baka naman may sinusulat kang iba? Tumarak sa puso ni Nadia ang tanong. Alam niyang sinusubukan siyang painin ni Ramil. Maingat siyang sumagot, wala, mahal. Ano naman ang isusulat ko? Tumango ng dahan-dahan si Ramil at pumunta sa kusina. Pero sa loob niya, nag-aalab ang hinala. Nitong mga nakaraang araw, naramdaman niya ang pagbabago kay Nadia. Mas madalas na itong tulala, bihira ng magsalita at laging balisa. Para sa kanya, malinaw ang senyales. May alam si Nadia. Nang gabing iyon pagkatulog ni Nadia, palihim na pumasok si Ramil sa kwarto. Binuksan niya ang maliit na drawer sa tabi ng higaan, may hinahanap. Nakita niya ang diary ni Nadia na puno ng maliliit na sulat kamay.
Binuksan ni Ramil ang isang pahina at nagbasa. Nanigas ang dugo niya sa nabasa. Nakita ko na ang laman ng freezer. Hindi nagsisinungaling ang amoy lansa. Takot na takot ako, pero kailangan kong humanap ng paraan para makalabas ng bahay na ito. Kung hindi, baka matulad ako sa nasa loob. Mabilis na isinara ni Ramil ang libro. Nanigas ang panga. Nanginig ang katawan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na may halong panik. Bumulong siya, masyado ka ng maraming alam, Nadia. Mula ng gabing iyon, nagbago ang ugali ni Ramil. Sinubukan pa rin niyang magpakita ng maamong mukha sa harap ng kapitbahay. Pero kapag silang dalawa lang ni Nadia, lalo siyang naging intimidante. Malamig ang tingin, nakaka-pressure ang mga tanong. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Ramil isang umaga habang nagkakape. Yumuko si Nadia, tinatago ang kaba. Pagod lang ako, mahal. Wala namang iba. Matagal siyang tinitigan ni Ramil at tumawa ng mahina. Pagod o may iniisip na hindi dapat iniisip? Halos hindi makahinga si Nadia sa narinig. Alam niyang sinusubukan ni Ramil ang pasensya niya. Gayunpaman, sinubukan niyang maging kalmado kahit sumisigaw na ang puso niya na tumakbo. Sa mga sumunod na araw, lalong naghanap ng tiyempo si Nadia na makalabas. Nagkunwari siyang mas matagal mamalengke o bumibisita sa kapitbahay para makipagkwentuhan. Pero tuwing umuuwi, ang tingin ni Ramil ay parang patalim na tumutusok. Isang hapon nang paalis si Nadia papuntang tindahan, pinigil siya ni Ramil sa pinto. Ano bang binibili mo, Nadia? Parang laging namimili. Baka naman may nakikita kang ibang tao sa labas? Natigilan si Nadia. Wala, mahal. Gulay lang ang binibili ko. Lumapit si Ramil. Sobrang lapit ng mukha niya kay Nadia. May tipid ng ngiti sa labi pero malamig ang mata. Alam mo naman di ba, Nadia? Sa bahay na ito, mananatiling nakabaon ang lahat ng sikreto. Huwag mong subukang maglaro sa likod ko. Nanghina ang tuhod ni Nadia. Tumango siya ng mabilis, nagkukunwaring sumusunod. Pero sa loob niya, lalo siyang naging sigurado na wala na siyang oras. Kailangan niyang humanap ng daan palabas bago mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, nagsulat ulit si Nadia sa diary. Nagsisimula na siyang maghinala sa akin. Kailangan kong humanap ng paraan para makalabas ng bahay o kahit paano ay mag-iwan ng ebidensya na makikita ng iba kung may mangyari man sa akin. Hindi na ako pwedeng manahimik. Sa kabilang kwarto, nakaupo si Ramil na blanko ang mata, nakatitig sa freezer na naging sentro ng buhay niya. Bumulong siya, kung talagang may alam si Nadia, hindi ko siya pwedeng hayaang malaya. Kailangan ko ng kumilos. Sa unang pagkakataon mula noong trahedya, naramdaman ni Ramil na nasa panganib ang posisyon niya. Hindi lang siya nagtatago ng sikreto, kailangan din niyang labanan ang pinakamalapit sa kanya, ang asawa niya. Lalong naging mabigat ang tensyon sa bahay. Bawat hakbang ay parang binabantayan, bawat salita ay pwedeng maging mitsa ng sakuna. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang dalawang kaluluwang pinag-isa ng kasal ay nagpapakiramdaman na ngayon. Bawat isa ay may dalang takot at nakatagong intensyon. Mabigat ang gabi sa Maynila. Tinakpan ng maitim na ulap ang liwanag ng buwan, kaya lalong dumilim ang bahay ni Ramil. Umiihip ang hangin ng mahina, pero sapat na para magpalangit-ngit ang pinto. Nakaupo si Nadia sa kwarto, nakatulala sa bintana. Nanginginig siya kahit hindi naman masyadong malamig. Mula nang makita ni Ramil ang diary, alam ni Nadia na hindi na siya ligtas. Lalong tumalim ang tingin ng asawa, lalong nakakasakit ang mga salita. Pakiramdam niya, bawat kilos niya, kahit gaano kaliit ay binabantayan. Kanina, kahit nagwawalis lang siya, sumulpot si Ramil sa likod niya nang walang ingay kaya muntik nang tumigil ang puso niya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, narinig ni Nadia ang mabibigat na hakbang papalapit sa kwarto. Alam niya kung sino iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto, tumambad si Ramil na kalmado ang mukha pero malamig ang tingin. May hawak siyang baso ng tubig. Hindi ka patulog? Mababa ang boses ni Ramil, halos pabulong. Sinubukan ni Nadia nang umiti. Hindi pa, mahal. Iniisip ko pa ang gawaing bahay bukas. Umupo si Ramil sa silya malapit sa kama, tinitigan si Nadia nang hindi kumukurap. Gawaing bahay ba? O may iba kang iniisip? Nanikip ang dibdib ni Nadia sa tanong.
Yumuko siya. Hindi niya kayang tignan ang mata ng asawa na ngayon ay parang predator na nagmamasid ng biktima. Bumuntong hininga si Ramil ng malalim at nagsalita ng mahina pero matigas, alam kong nakita mo na ang laman ng freezer. Gumuho ang mundo ni Nadia. Nanigas ang katawan, napahawak ng mahigpit sa kumot. Gusto niyang tumanggi, pero walang lumalabas na salita sa bibig niya. Tumayo si Ramil, naglakad papunta sa bintana at isinara ito ng mahigpit. Pagkatapos ay tumingin ulit kay Nadia. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang sulat mo. Sinulat mo ang tungkol sa amoy lansa, sa takot mo. Magsusumbong ka sa pulis, di ba? Umagon ang luha ni Nadia. Mahal, natatakot lang ako. Wala akong gustong gawin. Gusto ko lang mamuhay tayo ng normal ulit. Tumawa ng maikli si Ramil, mapait ang tawa. Normal. Pagkatapos na nakita mo, hindi na tayo pwedeng mamuhay ng normal. Nadia, alam mo kung bakit? Kasi hindi maiintindihan ng mga tao sa labas. Sisirain nila ang buhay natin kapag lumabas ang sikretong ito. Sinubukan ni Nadia na hawakan ang kamay ng asawa. Mahal, parang awa mo na, pwede tayong humanap ng solusyon. Pwede tayong mag-usap ng maayos. Pero tinabig ito ni Ramil ng marahas. Walang solusyon, Nadia. Ang tanging paraan para manatiling nakabaon ang lahat ay ang siguraduhing tatahimik ka. Nagulat si Nadia sa sinabi, nanginig ang katawan. Gumapang ang takot sa buong sistema niya. Umatras siya sa sulok ng kama, lumalayo kay Ramil na ngayon ay mukhang estranghero na. Lumapit si Ramil, mapula ang mata sa galit na maihalong panik. Ayaw kitang saktan, pero kung pipilitin mo ako, wala akong choice. Sa gitna ng tensyon, naglakas loob si Nadia. Kung talagang mahal mo ako, wag mong ituloy to, tama na ang sikreto, wag mo nang dagdagan pa. Tumahimik sandali, tinitigan ni Ramil si Nadia. Sa isang saglit, may nakitang pag-aalinlangan sa mga mata niya. Pero bumalik din ang lamig sa mukha niya. Binuksan niya ang maliit na kabinet sa tabi ng kama at inilabas ang kutsilyo sa kusina na itinago niya doon. Napatili si Nadia, nanginig ng matindi. Mahal, huwag. Pangako hindi ako magsusumbong kahit kanino. Itinaas ni Ramil ang kutsilyo, nanginginig ang kamay. Sa tingin mo maniniwala ako sa pangakong iyan, Nadia? Napakabigat ng tensyon sa kwarto, parang tumigil ang hangin. Alam ni Nadia na ito na ang sandaling magtatakda ng buhay at kamatayan niya. Mabilis niyang kinuha ang lampshade at ibinato kay Ramil. Nabasag ito kaya lalong dumilim ang kwarto. Ginamit ni Nadia ang pagkakataon para tumakbo palabas ng kwarto. Tumakbo siya pababa ng hagdan na hinihingal. Umaagos ang luha niya. Sa likod, narinig niya ang mabibigat na hakbang ni Ramil na humahabol, hinihingal at sumisigaw. Nadia, huwag kang tumakbo. Tumakbo si Nadia papunta sa pinto sa harap pero nakakandado ito. Sa panik, sinubukan niyang pihitin ang susi pero nanginginig ang kamay niya. Mula sa likod, papalapit na si Ramil, ang boses ay umaalingaw sa buong bahay. Sabi ko, huwag kang tumakbo, Nadia. Gamit ang natitirang lakas, nabuksan din ni Nadia ang pinto at nakalabas sa bakuran. Sinalubong siya ng madilim na gabi. Pero tumakbo pa rin siya papunta sa kalsada, umaasang may kapitbahay na makakarinig sa gulo. Ngunit inabutan siya ni Ramil, hinila ang kamay ng malakas. Nadapa si Nadia sa lupa, nasugatan ang tuhod. Sumigaw siya habang nagpupumiglas. Itinaas ni Ramil ang kutsilyo, puno ng galit at kawalan ng pag-asa ang mukha. Kung ito lang ang paraan, gagawin ko. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang bumasag sa gabi. Tigil! Isinilaw ang flashlight ng pulis sa nagulat na mukha ni Ramil. Tumawag pala ng pulis ang ilang kapitbahay na nakarinig ng gulo. 2 pulis ang pumasok sa bakuran na nakataas ang baril, handang harapin kung anuman ang gagawin ni Ramil. Umiyak ng husto si Nadia, tumakbo papunta sa pulis habang sumisigaw, tulong. Tulungan niyo ako. Nanigas si Ramil. Nakataas pa rin ang kutsilyo. Malikot ang mata parang hayop na nasukol. Sa puso niya, alam niyang tapos na ang lahat. Pero dahil sa pride at panic, sumigaw siya ng malakas. Hindi niya naiintindihan ang totoong nangyayari. Nagbigay ng babala ang pulis. Ibaba mo ang kutsilyo ngayon din, Ramil. O papuputukan ka namin.
Nakakakilabot ang gabi. Nasa bingit si Ramil, susuko o lalaban. At sa puntong ito, tuluyan ang nagbago ang buhay niya magpakailanman. Napuno ng liwanag ng flashlight at boses ng mga otoridad ang bakuran ni Ramil. Ang gabi na kanina ay tahimik ngayon ay magulo na. Ilang kapitbahay ang nakatayo sa likod ng bakod, nagsisiksikan para makita kung ano ang nangyayari sa bahay na akala nila ay payapa. Umiiyak pa rin si Nadia sa yakap ng isang babaeng pulis. Nanginginig ang katawan niya. Samantala, nakatayo si Ramil na may hawak na kutsilyo. Tegang ang mukha, mapula ang mata, mabilis ang hininga. Alam niyang ang lahat ng sikreto na tinago niya ay nasa bingit na ng pagkasira. Ibaba mo ang sandata mo ngayon din, sigaw ng isang pulis. Nakatutok ang baril sa dibdib ni Ramil. Pero tumawa lang ng mapait si Ramil. Hindi niya naiintindihan. Masisira ang lahat kapag nabunyag ang sikretong to. Sumigaw si Mang Nestor mula sa labas ng bakod. Ramil, anong ginagawa mo? Bitawan mo si Nadia, huwag kang tanga. Lumingon si Ramil, puno ng galit at desperasyon ang mukha. Nagkukunwari kayong mabait, pero walang may alam kung ano ang pasan ko. Sa mabilis na galaw, 2 pulis ang lumapit mula sa gilid. Habang naagaw ang atensyon ni Ramil, sinipa ng isa ang kamay niya. Nabitawan ang kutsilyo, bumagsak sa lupa, kaya napasigaw si Nadia. Agad na dinamba ng ibang pulis si Ramil, dinaganan sa lupa at pinusasan ang mga kamay sa likod. Bitawan niyo ako. Hindi pa ako tapos. Sigaw ni Ramil habang nagpupumiglas. Pero dahil sa posas, wala siyang nagawa. Tumakbo palayo si Nadia, umaagos ang luha. Nakaramdam siya ng ginhawa at pagkadurog. Sa harap niya, ang taong tinawag niyang asawa ay nakadapa na walang laban, pinalilibutan ng pulis. Pagkahuli kay Ramil, pumasok ang ilang pulis sa loob para maghalughog. Sinuyod nila ang bawat kwarto para maghanap ng ebidensya na konektado sa ginawa ni Ramil. Nang buksan ng isang pulis ang pinto sa likod na nakakandado, bumulaga ang masangsang na amoy. Sir, dito dali. May nakita kami, sigaw ng pulis. Binuksan ang ilaw at tumambad ang isang malaking freezer na kahina-hinala. Ang ugong ng makina ay tuloy-tuloy. Tila may iniingatang bagay. Lumapit ang isang opisyal at dahan-dahang binuksan ang freezer. Agad na sumingaw ang amoy lansa na may halong lamig sa buong kwarto. Nakita ang mga itim na plastik na nakatali ng mahigpit na nakasalansan sa loob. Nagbago ang mukha ng mga pulis sa takot. Nagtakip ng ilong ang isa at sinabing, Diyos ko, laman loob ng tao to. Mabilis kumalat ang balita sa labas. Nagulat ang mga nakikiusyosong kapitbahay, may nagtakip ng bibig, may sumigaw sa takot. Diyos ko, totoo pala, narinig ang boses ng isang ginang. Agad na nilagyan ng pulis ng yellow line ang bakuran para pigilan ang mga tao. Dumating ang forensic unit at inilabas ang mga plastik mula sa freezer. Bawat plastik na inilalabas ay nagpapatindi sa tensyon. Tila binubuksan ang mga patong-patong na sikreto na nakabaon sa yelo. Sa likod ng patrol car, nakayuko lang si Ramil. Maputla ang mukha pero mailap pa rin ang mata. Bumubulong sa sarili. Gusto ko lang manatiling nakabaon ang sikreto ko. Pero masyado siyang maraming alam. Napalingon ang isang pulis nang marinig iyon. Anong ibig mong sabihin? Anong sikreto pa bukod sa tangkang pagpatay sa asawa mo? Pero tumawa lang ng mapait si Ramil at tumangging sumagot. Sa labas, inalalayan si Nadia ng babaeng pulis. Basa pa ng luha ang mukha, nanghihina ang katawan, pero sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Kahit paano, ligtas siya ngayong gabi. Pero ang sugat na iniwan ng asawa ay hindi madaling mawawala. Mrs., napakatapang niyo. Kung na-late kami, baka iba ang nangyari, malambing na sabi ng pulis. Tumango lang si Nadia, paos ang boses. Gusto lang niyang matapos na ang lahat. Ang bahay na dating mukhang payapa ay naging malaking crime scene. Nagsidatingan ang mga kamera ng reporter, kumukuha ng litrato mula sa likod ng police line. Ang kislap ng flash ay lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ang pangalang Ramil Cruz ay naging bukang-bibig ng mga nagbubulungan. Isang lalaking palakaibigan na nagtatago pala ng lagim sa likod ng pinto. Sa loob ng patrol car, nakatingin si Ramil sa labas ng bintana ng blangko. Ang tunog ng sirena ay kasabay ng biyahe na tila hudyat ng katapusan ng nabunyag na sikreto.
Pero sa puso niya, bumubulong pa rin siya, kasalanan mo lahat to, Nadia. Ang paglilitis sa kaso ni Ramil Cruz ay naging pangunahing usapan sa Maynila. Puno ang korte ng mga reporter, residente, at pamilya ng mga biktima na konektado sa iligal na gawain ni Ramil na gustong makita ang katapusan ng trahedya. Ramdam ang tensyon mula pa sa umaga nang dumating ang convoy. Umuwol ang sirena at napuno ng flash ng kamera ang paligid. Inilabas si Ramil na nakaposas. Mas payat ang mukha niya kaysa noong nahuli. Magulo ang buhok, mapungay ang mata, pero may pinapakita pa ring emosyon na mahirap basahin, halo ng pagsisisi, galit at kawalan ng pag-asa. Sa likod ng karamihan, naroon si Nadia na may mahigpit na bantay. Kahit mahina pa ang katawan, desidido siyang saksihan ang katapusan ng asawang minahal niya noon. Nagsimula ang sidang sa pagpalo ng gavel ng hukom. Binasa ng piskal ang mahabang sakdal, tangkang pagpatay, frustrated parricide, illegal possession of human remains, at drug trafficking. Bawat salita ng piskal ay nagpapasikip sa dibdib ni Nadia, tila inuulit ang sugat. Your Honor, malakas na sabi ng piskal. Ang nasasakdal na si Ramil Cruz ay hindi lamang nagtangkang kitilin ang buhay ng sariling asawa, kundi nagtago pa ng mga parte ng katawan ng mga biktima sa karumaldumal na paraan bilang bahagi ng kanyang operasyon. Ang ginawa niya ay nagdulot ng matinding trauma sa saksi, pamilya ng mga biktima, at sa publiko. Kaya hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Lahat ng mata ay na kay Ramil. Nakaupo siya ng tahimik. Paminsan-minsan ay ngumingiti ng tabingi. Nang hingan siya ng hukom ng pahayag, nagsalita si Ramil. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko kay Nadia, mahina niyang sabi na nagpaing na isa korte. Tinalo niya ako. Alam niya ang sikreto ko. Kung magsasalita siya, guguho ang lahat ng pinaghirapan ko. Gusto ko lang manatiling nakabaon ang sikreto. Kumunot ang noo ng hukom. Anong sikreto ang tinutukoy mo? Tumahimik sandali si Ramil tapos tumawa ng maikli. Ang negosyo ko. Akala ng tao maliit na negosyante lang ako. Pero sa likod nun, naglalaba ako ng pera mula sa droga at nagliligpit ng kalat. Alam yun ni Nadia, gusto niya akong isumbong. Kapag nangyari yun, tapos ako. Kaya pinili ko ang ibang daan. Nagkagulo sa korte. Nag-flash ang mga kamera sa mukha ni Ramil. Napailing ang mga tao. Hindi makapaniwala na ang lalaking dating palakaibigan sa barangay ay may tinatagong madilim na negosyo. Tinakpan ni Nadia ang mukha at humagulgol. Para sa kanya, ang pag-aming iyon ay mas masakit kaysa sa lahat. Ang pamilyang sinubukan niyang protektahan ay mas karalang pala ng kadiliman. Pinatahimik ng hukom ang paligid bago nagtanong ulit. Alam mo ba na hindi katwiran ang dahilan mo sa ginawa mo? Hindi solusyon ang pagpatay. Yumuko si Ramil. Nanginginig ang boses. Alam ko po, Your Honor, pero naipit na ako. Gusto ko lang na manatiling tago ang lahat. Akala ko sa paraang iyon matatapos ang lahat. Mali pala ako. Lalong lumakas ang iyak ni Nadia. Sinubukan siyang patahanin ng pulis, pero hindi maalis ang sakit. Nawalan siya ng asawa na minahal niya, hindi lang pisikal, kundi moral. Ang Ramil na kilala niya ay matagal nang patay bago pa natagpuan ang mga katawan sa freezer. Matapos marinig ang mga saksi, forensic experts, at ebidensya, ibinaba ng hukom ang hatol. Dahil napatunayan ng walang pag-aalinlangan na ang nasasakdal na si Ramil Cruz ay nagkasala ng frustrated parricide at iba pang krimen, ang korte ay nagpapataw ng parusang pagkakulong ng habambuhay, reclusion perpetua. Muling nag-ingay ang korte. May nakahinga ng maluwag, may pumalakpak. Yumuko si Nadia, tumulo ang luha, pero sa pagkakataong ito ay maihalong ginhawa. Kahit paano, nakamit ang hustisya. Umiti lang ng tipid si Ramil. Habang buhay na kulungan. Baka mas mabuti iyon kaysa mabuhay sa takot, bulong niya bago ilabas ng korte. Sa labas ng gusali, dinagsa si Nadia ng mga reporter. Mrs. Nadia, anong nararamdaman niyo pagkatapos ng hearing? Tanong ng isa. Bumuntong hininga si Nadia at sumagot sa paos na boses. Gusto ko lang ng katahimikan. Wasak na ang buhay ko, pero nagpapasalamat ako na binigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Sana wala nang ibang babae ang makaranas ng ganito. Ang mga salitang iyon ang tumapos sa interview.
Naglakad si Nadia palayo, tumingin sa maaliwalas na langit ng Maynila. Kahit mananatili ang sugat, desidido siyang bumangon at buing muli ang buhay ng walang anino ng asawang pinagkatiwalaan niya noon. Para sa mga taga-Maynila, ang pangalang Ramil Cruz ay maaalala bilang mapait na aral na ang maamong mukha ay hindi laging salamin ng puso. At para kay Nadia Santos, ang mahabang paglalakbay ng pagdurusa ay natapos din sa kalayaan, kahit na ang kapalit ay sugat na hindi kailanman mawawala. Nang gabing iyon pagka-uwi sa bahay ng mga magulang niya, isinulat ni Nadia ang huling pahina sa diary na naging saksi sa lahat ng takot niya. Ngayong araw, nabunyag na ang lahat ng sikreto, wala na akong kailangang itago. Hindi na magiging katulad ng dati ang buhay ko, pero kahit paano, nakakahinga na ako ng maluwag. Ligtas ako. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook at itinago sa drawer. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakatulog si Nadia ng walang takot. Kahit na maaring multuhin pa siya ng bangungot, isang bagay ang sigurado siya, tapos na ang madilim na kabanata ng buhay niya.